Hello mga kababayan ko. So chill-chill lang muna tayo, no. Happy Sunday. So meron tayong pag-uusapan dito. Actually na-request na sa akin ito before. Na i-check ko nga daw yung debate ni Kayo ni Kamatis Analysis Unit versus Gabe Pineda. Dahil ito yata yung topic na sa mga babae kung nakakaapekto ba yung clothing nila. Parang ang pagkakaalam ko, may kinalaman ba yung pagsusuot ng babae para ma-rape sila? Parang yun ba yung dahilan or isa sa factor na kaya nare-rape yung mga babae daw dahil daw susuot? Well, ako naman, ang stand ko dyan, may factor yung suot ng babae. Bagamat hindi naman confirm naman, totoo naman na hindi naman dahil sa suot kaya sila nare-rape. Pero pwede kasi maging factor yun. Yun ang argument ko. Now, may video si parang same kami yata ni Kayo ng sinasabi Now may video dito si Gabe Pineda, ito yung sinasabi niya. Panoorin nga natin to. Ang kung anumang uri ng pananamit ay hindi po imbitasyon para bastusin natin ang kung sino man, lalo na ang mga babae. Bastusin pala, no? Hindi pala ma-rape. Pero parang gano'n na rin. Kung dahil 'di ba merong lumabas na payo ang mga pulis na para makaiwas daw sa rape ay iwas-iwasang magsuot ng mahalay, 'di ba? Yung pagiging mahalay kasi depende yan subjective yan sa tao Sometimes kahit pa sabihin mong balot na balot ka pero kung bakat na bakat naman yung katawan mo, mahalay na yun para sa iba. 'Di ba? Pero sa iba naman parang hindi. 'Di ba? So ang argument niya dito ito. Ang kung anumang uri ng pananamit ay hindi po imbitasyon para bastusin natin ang kung sino man, lalong-lalo na ang mga babae. It is the way that we were brought up that gave us this feeling of entitlement na hindi naman talaga imbitasyon talaga. Hindi siya imbitasyon. However, isa sa factor 'yon yung pananamit. 'Di ba? Tingnan na, kumpletuhin muna natin 'to sinasabi niya. Ang kung anumang uri ng pananamit ay hindi po imbitasyon para bastusin natin ang kung sino man, lalong-lalo na ang mga babae. It is the way that we were brought up that gave us this feeling of entitlement na porke nakakita tayo ng konting balat, cleavage dito, legs, o kung ano man. Akala natin meron na po tayong karapatan para bastusin ang mga tao, especially ang mga babae. Kailangan po nating baliin yung idea na porke nagdadamit sila ng certain way, meron silang kakulangan ng respeto sa sarili nila. Therefore, tayo din, hindi na natin sila rerespetuhin. Even if that's the case, kung sa tingin mo totoo yun, na hindi nila nirerespeto ang sarili nila, that still doesn't give you the right to respect them any less. Because you are just justifying whatever it is that you are doing. Tandaan po natin na ang pananamit, paghihikaw, makeup, or overall presentation ng sarili ay forms of self-expression. Hindi po nananamit ang kahit sino, generally speaking, para kahit kanino. Nagdadamit po tayo dahil we feel good, we feel handsome, we feel pretty, hindi po para bastusin. Gets po ba ninyo yun? Ang kung anumang uri ng pananamit ay hindi po imbitasyon para bastusin natin ang kung sino. Parang magulo kasi yung sinasabi niya 'Di ba? Kahit pa sabihin mo nakahubad yan sa harap mo, wala ka pa rin bastusin. Wala ka pa rin karapatan na bastusin yung tao. 'Di ba? Kahit naka-bikini yan sa harap mo or However, ang sinasabi kasi dito, bilang bilang isang babae, kung ayaw mong hindi ka mapansin in a bad way or hindi ka mabastos, mas maganda sana kung kung ayusin mo naman yung pananamit mo. Actually, kung ikaw ay naniniwala sa Bible, kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, biblical yan Kung ikaw lang naman kung atheist ka, hindi wala naman akong magagawa doon, 'di ba? Pero kung regarding sa pananamit, tingnan natin. May sinasabi diyan Ayan nakalagay dito sa unang Timoteo. Wait lang ha. Ang tagal
Dito na lang. Unang Timoteo 2 verse 9. Ang sabi dito, ito, parang, ito, nais ko rin na ang mga babae magdamit ng maayos, marangal at nararapat. Hindi kinakailangan sila yung maging marangya sa kanilang pananamit at ayos ang buhok o kaya na may nasusuotan ng mamahaling alas na gawa sa ginto o perlas. 'Di ba? Ito nga sa ibang translation nga, gayon din naman na ang mga babae ay dapat magdamit ng may kahinhinan. 'Di ba? Nasabi 'yan sa Bible at may purpose 'yan kung bakit sinasabi. Kasi pagka ang pagdadamit mo, lalo na sa mga sa lugar na ano ba ang tamang term? Sa lugar na alam mo na, maraming manyakis or sometimes sa lugar na hindi madalas nakakakita ng ganon, magiging attraction ka talaga. At yung makakakita sa'yo, hindi mo makokontrol ang iisipin nila sa'yo. Diba? Hindi mo rin makokontrol ang mga taong makakasalamuha mo. Pwede makasalamuha mo ay magalang na okay lang, may bastos ka makakasalubong. Diba? Kung hindi mo gagawin kasi yon, hindi ka makakaranas ng mga ganong bagay. Kasi common sense na yan, men eh. Common sense na yan na may risk talagang mabastos ka. Hindi dito sinasabi na pag nagdamit ka ng ganyan, kailangan bastusin ka na dahil deserve mo. Hindi ganon. Kumbaga, may chance kasi na mabastos ka. So, para maiwasan yun, pumino ka na lang. I mean, ibig sabihin, ayusin mo na lang yung suot mo. May mga lugar naman kung gusto mong mag-flex ng katawan mo, siguro kung ang mga kasama mo ay sanay makakita ng katawan na normal na sa kanila, na may ganyan, di doon. Pero kung halimbawa, pupunta ka sa kalye sa Manila, pag nakasuot ka na revealing talaga, may sisipol sa'yo at hindi mo naman magugustuhan yon. Diba? Naniniwala din naman ako na kahit na hindi ka magsuot ng gano'n, lalo na kung maganda ka, pwede ka rin namang sipulin. Sipulan pala. Kaya lang, ang hinahabol natin dito, yung chance eh. Yung chance na kahit papaano para wala lang masabi yung mga tao na kasi ikaw ganyan ka kasi magsuot kaya tuloy napansin ka na nakapekpek short ka tapos labas pa yung joga mo eh. Para wala na lang silang masabi, 'di ba? Ikaw na rin na mag-ingat para sa sarili mo. Kasi nakakabigay ng ng masamang isipin sa tao yun eh. May chance kasi, mas malaki kasi yung chance na hindi ka maganon kung magdadamit ka na maayos. Bibigyan ko kayo ng analogy, nasabi ko na ito before eh. 'Di ba? So ang argument kasi dito, hindi naman sigurado na na pagka nagsuot, pag decente ang suot mo, hindi naman make sure na hindi ka nababastusin. Mababastos ka pa rin naman. So bakit kailangan pag-ingatin mo pa ng bakit mo pa kailangan pagsabihan ng dapat suotin kahit na hindi kahit na hindi yan magsuot ng nakakabastos or kahit na hindi magsuot ng sexy yan, mababastos pa rin yan. Totoo naman yun. Totoo yun. Hindi ko tinututulan yun na lalo na pag maganda yung babae, may chance pa rin naman na mabastos. Kahit na hindi sexy ang suot niya. Kahit na nga nakapang madre yan eh. Kaya lang, mas mababa yung risk na bastusin ka. Pag ganun ang mo. Parang ganito, bibigyan kita ng analogy. Hindi naman sinabi na pag nag-helmet ka habang nagmumotor ka, ay hindi ka na mamamatay sa aksidente. Tama naman yun, di ba? May namamatay pa rin sa sa aksidente kahit naka-helmet na siya. Kahit nga minsan naka full gear ka eh. Si yung Superman sa Marilake, di ba namatay yun dahil na-disgrasya siya? May helmet yun. Ba't di siya naligtas ng helmet niya? So, by that logic, wag na tayo mag-helmet dahil hindi naman tayo makakaligtas.
ng sure. Hindi mo naman pala mamimake sure na maliligtas tayo eh. E di wag na tayo mag-helmet sa daan. Meron naman car accident, no? Kahit naka-seatbelt na siya, patay pa rin siya. Naipit siya nung truck. O using yung logic na yon, di wag niyo na kami pakialaman, hindi na kami magsi-seatbelt, mamamatay din naman kahit na naka-seatbelt eh. Tama bang ano yon? Tama bang thinking yon? Ang hinahabol kasi natin doon yung chance na maliit. Maaring halimbawa naka-helmet ka, may chance kasi na kahit humampas yung ulo mo, okay lang, at least protektado ka ng helmet. May laban ka kahit papaano. 'Di ba? Kasi kapag hindi ka nag-helmet, yung guilt na iiwan mo dyan sa mga pamilya mo, sa mga kung nag-helmet ka lang sana, buhay ka sana eh, kung nag-ano ka lang eh. 'Di ba? Para wala silang masyadong burden na dala-dala. 'Di ba? Ayusin mo na yung suot mo habang nagmamaneho ka. Ganon din sa mga babae. 'Di ba? Ang hinahabol natin doon yung maliit na chance. Hindi naman natin mamimake sure na kahit maayos ang suot mo, hindi ka na mababastos. However, mas malaki ang chance mo na hindi ka mabastos pagka ang suot mo ay maayos. Try nyo. Pag kayo ay naka-two-piece, maglakad kayo dyan. Kahit ba sabihin mong pangit ka kung kita ang singit mo, talagang titingnan ka ng mga tao eh. Sometimes pagtatawanan ka pa mababastos ka nun. 'Di ba? Kung naka-t-shirt ka lang at naka-pants, normal lang, kita ka, okay lang. Oy, maganda si ate, ganda niya, hanggang gano'n na lang. Pero kung ipapakita mo yung dibdib mo, yung cleavage mo, hindi ko alam minsan sa mga tao na ito kung ano ba yung inilulusot nila, na kahit mismong kung ikaw ay naniniwala sa Diyos at sinasabi na yan na magsuot ng mahinhin Sinasabi na yan ng kahit don't tell me atheist ka. Basic yan Bakit nyo uunahin yung ganda ng, yung to express, di ba? Ba't nyo uunahin yun kaysa sa safety nyo? Excuse me. Mas importante ba sa inyo na ma-express nyo yung sarili nyo kaysa sa safety nyo? Hindi, ito pananaw ko lang, Maaring meron dyan na mag-raise ng mas magandang argument kaysa sa akin. Pero no-brainer ito 'Di ba? To make the long story short, hindi naman sinasabi dito na kapag maganda ang damit mo, rape-proof ka na. Bastos-proof ka na. Hindi. Ang hinahabol lang natin dito yung maliit na chance. 'Di ba? Katulad ng sinabi ko kanina, hindi sinasabi na kapag nag-helmet ka ay hindi ka na mamamatay pag na-aksidente ka. Pero may dahilan yung kung ba't pinagsusuot ka pa rin ng helmet. Dahil hinahabol natin yung chance na baka sakali na mailigtas ka nun. Ganun lang yon. 'Di ba? Hindi na dapat pasakitin ang ulo nito at ilusot natin itong ganitong mentality. Lalong-lalo na ang mga babae. It is the way that we were brought up that gave us this feeling of entitlement na porke nakakita tayo ng konting balat, cleavage dito, legs, o kung ano man. Akala natin meron na po tayong karapatan para bastusin ang mga tao. Wala. Especially ang mga babae. I agree, wala naman tayong karapatan talaga na bastusin. Kaya lang, kahit pa sabihin mong wala tayo, may gumagawa niyan 'Di ba? Hindi mo makokontrol yan. Kailangan po nating baliin yung idea na porke nagdadamit sila ng certain way, meron silang kakulangan ng respeto sa sarili nila. Therefore, tayo din, hindi na natin sila rerespetuhin. Even I do agree, Pwede naman yan, kaya lang, sa tingin mo ba, mababali mo lahat ng idea na yon? Hihintayin ba natin na marami pang mabastos dyan at ma-rape bago maghihintay ka pa ba ng may mag-sacrifice dyan? Para lang ilusot yung gusto nyo? Anyway, inulit ko hindi ko sinasabi na
automatic ka mababastos pagka ay hindi ka na mababastos pagka maganda ang suot mo, di ba? Common sense na lang ang gagamitin natin dito sa ganitong bagay. At yung mga ganitong mentality, di ba? If that's the case, kung sa tingin mo totoo yun, na hindi nila nire-respeto ang sarili nila, that still doesn't give you the right to respect them any less. Because you are just justifying whatever it is that you are doing. Tandaan po natin na ang pananamit, paghihikaw, makeup, or overall presentation ng sarili ay forms of self-expression. Hindi Hindi, unahin nyo yung unahin nyo yung self-expression nyo. Di ba? Kesa sa safety nyo. Anyway, yan lang po ang pag-uusapan natin. Happy Sunday. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.